Nasa Camp David si Pangulong Benjamin at nakikipag-sparring kay Mike, isang Secret Service agent na namumuno sa Presidential Protection Division at dating Army Ranger. Kasama rin ang asawa ng Pangulo na si Margaret at anak nilang si Connor dahil naghahanda ang pamilya para sa isang charity event. Tumutulong si Mike sa lahat ng detalye, na nagpapakita na siya ay higit pa sa empleyado at isang malapit na kaibigan ng pamilya. Pagdating ng oras ng event, biglang bumagsak ang malakas na nyebe. Pinangunahan ni Mike ang kanyang koponan para protektahan ang Pangulo sa biyahe, pinaghiwalay ang pamilya ng Pangulo, sina Benjamin at Margaret ay nasa limousine habang ang kanilang anak at si Mike ay nasa SUV. Sa oras na yun, isang malaking sanga ang bumagsak sa unahan ng convoy na naging sanhi ng sunod-sunod na aksidente. Ang isa sa mga SUV ng Secret Service ay nahulog sa tulay, at ang limousine ay natigil sa gilid nito. Nawala ng malay si Margaret matapos mauntog ang ulo, buti na lang at huminto ang iba pang sasakyan bago pa magka-aksidente. Agad na tumakbo si Mike at ang iba pang bodyguard upang hawakan ang likuran ng limousine at mabuksan ang pinto. Sinabi ng Pangulo na hindi matanggal ang seatbelt ni Margaret, kaya sinubukan ng mga bodyguard na buksan ang kabilang pinto pero naipit din ito. Ayaw iwan ni Benjamin ang kanyang asawa ngunit malapit nang mahulog ang sasakyan. Kaya ginamit ni Mike ang kanyang kutsilyo upang putulin ang seatbelt ni Benjamin at binuhat siya palabas. Bumagsak ang limousine sa tulay, na ikinamatay ni Margaret at ng driver. Pagkalipas ng 18 buwan, patuloy na binabagabag si Mike ng kanyang konsensya. Hindi na siya masyadong nakikisalamuha, dahilan kaya naiinis ang kanyang asawa. Sa ngayon, nagtatrabaho siya sa Treasury Department matapos siyang tanggalin sa Presidential Security Team. Sinabi ni Lynn na direktor ng Secret Service na hindi siya sinisisi ng presidente, tinanggal siya doon dahil nagdudulot siya ng masakit na alaala ng pagkamatay ng asawa ng presidente. Samantala, tinawag si Benjamin sa isang mahalagang pulong. Nababahala ang kanyang mga tagapayo tungkol sa tensyon sa pagitan ng North at South Korea. Nais ni Pangulong Benjamin na iwasan ang digmaan kaya pumayag siyang makipagpulong kay Punong Ministro Lee ng South Korea. Dumating ang dagdag na security sa White House para sa pagdating ni Lee, na may dalang sariling tauhan kabilang na si Dave na isang dating secret agent ng Amerika. Sa parehong oras, isang malaking gunship ang natagpuan malapit sa North Virginia. Sinabihan ito ng 2 fighter jet na maglanding, ngunit pinaputukan sila ng gunship na naging dahilan ng pagbagsak nito sa mga kabahayan. Nagpatuloy ang gunship patungong Washington DC kaya agad na nagtaas ng alarma sa White House. Dinala sina Benjamin at Lee sa bunker habang ang mga bisita at staff ay pinalabas ng gusali. Armado ang lahat ng gwardya habang itinataas ang mga turret sa bubong. Nang dumating ang gunship sa lungsod, nagpaputok ito na naging dahilan ng pagkamatay ng libu-libong sibilyan. Sinubukan ng mga pulis at sundalo na magpaputok pabalik ngunit sila rin ay napatay. Sa Treasury Department, napanood ni Mike ang nangyayari hanggang sa inutos ang evacuation sa kanyang gusali. Sa White House, napigilan ng gunship ang mga turret gamit ang defense mechanism nito. Sa kalsada ay nagkakagulo habang patuloy ang pagsabog ng mga sasakyan. Paglapit ng gunship sa White House, pinatay nito ang lahat ng nakikitang gwardya, ngunit sa kabutihang palad ay dumating ang isang American jet na may dalang missile na nagpabagsak sa depensa ng gunship. Tinamaan ito at nagliyab at bumagsak sa Washington Monument kaya nasira ito at namatay ang marami pang sibilyan. Akala ng lahat ay tapos na, ngunit biglang sumabog ang isang bus na nagdulot ng sunod-sunod na mga pagsabog. Napansin ni Mike ang 2 kahina-hinalang lalaking Koreano na papalapit sa gate. Napatay niya ang isa, ngunit na-activate ng isa pa ang mga pampasabog na nagbigay ng daan sa mga terorista. Naglabas ng mga gas na granada ang mga terorista habang pinapabagsak ang seguridad gamit ang rocket launcher. Nagkaroon ng madugong sagupaan sa pagitan ng Secret Service at ng mga terorista. Sumali rito si Mike at napatay ang maraming kalaban. Nang dumating ang reinforcements mula sa Pentagon, pinakita ni Dave na isa siyang traidor. Sinimulan niyang patayin ang kanyang dating mga kasamahan, habang kumilos din ang mga tauhan ni Lee na mga terorista rin. Sa bunker ay sinakal at sinuntok ng leader ng grupo na nagngangalang Kang ang presidente. Sa labas, dumating ang 2 truck na may sakay na mga terorista habang sinusundan ng mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, si Mike ay nakarating sa pasukan para lamang makita ang kanyang matagal ng kaibigan na malapit ng mamatay. Sa oras na yun, biglang dumapa ang lahat ng Koreano at nakita ito ni Mike na senyales para magtago. Sa kasamaang palad ang ibang ahente ay hindi niya kasing husay,
binuksan ng mga terorista ang kanilang mga truck at nagpaputok sa mga ito. Karamihan sa mga ahente ay nabaril agad. Ang ilang mga nakaligtas ay bumalik sa loob at isinara ang mga pinto, ngunit pinasabog ito ng mga Koreano gamit ang isa pang missile. Tumakbo rin si Mike sa loob at walang nagawa kundi panuorin ang pagpatay sa dalawang kapwa-ahente na nasa harapan niya. Dahil walang oras para malungkot, nagtago agad si Mike bago pa pumasok ang mga Koreano upang sakupin ang gusali. Nagdala pa sila ng isa pang truck na may mga armas para sa pagsakop. Sa bunker, nabuksan ng Korean hacker ang mga computer at nagpasimula ng lockdown. Nagkaroon ng kaguluhan sa mga koridor habang sinusuri ng mga terorista ang bawat silid at bawat sulok upang patayin ang lahat ng mga gwardya hanggang sa wala nang natira. Sa Pentagon, nawalan sila ng ugnayan sa Secret Service at napagtanto na nasakop na ang White House. Ilang sandali pa ay napapalibutan na ng militar ang gusali ngunit hindi sila makahanap ng daan papasok dahil sa lockdown. Dumating din ang mga reporter sa lugar na nagpapakalat ng balita sa buong bansa. Maya-maya ay biglang nakatanggap ng video call ang Pentagon mula sa White House bunker at nagulat sila kung paano pinatay si Lee sa screen. Pagkatapos ay nagbanta ang mga terorista na papatayin din nila ang presidente kung hindi aatras ang mga sundalo kaya walang pagpipilian ang Pentagon kundi sumunod. Pagkatapos ng tawag, sinabi ni Dave kay Benjamin na itaas ang kanyang mga kamay. Nang tumanggi si Benjamin ay pinatay kaagad ang isa niyang tauhan kaya nakipagtulungan na lang si Benjamin upang maiwasan ang panibagong kamatayan. Pagkatapos ay itinali ang kanyang mga kamay sa rehas. Sa bubong, ibinaba ng mga terorista ang bandila ng Amerika at nagpadala ng drone. Samantala, si Mike ay naglalakad sa mga pasilyo at nahanap ang mga katawan ng kanyang mga dating katrabaho sa lugar. Matapos mamatay ang mga ilaw, pumasok si Mike sa control room at mabilis na pinatay ang Korean guard sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya ng maraming beses. Kinuha ni Mike ang sandata ng lalaki at galit nang makita niya na hawak nila ang larawan ni Connor. Pagkatapos ay ginamit niya ang confidential password para ma-access ang isang safe at kinuha ang isang device na konektado sa isang computer. Gamit ang kanyang thumbprint ay inactivate ni Mike ang espesyal na protocol at isinara ang system dahilan para hindi makalabas ang hacker. Pagbalik sa bunker, ipinaliwanag ni Kang kay Benjamin na hindi siya interesado sa mga nuclear launch code. Nais lang niyang wakasan ang digmaang sibil na naghahati sa kanyang bansa at tulungan ang mga sibilyan na makatakas dito. Ipinakita ni Dave ang kanyang suporta at iniuntog ni Benjamin ang kanyang ulo sa kanya dahil sa kanyang pagiging traidor, ngunit hindi hinayaan ni Kang na umatake pabalik si Dave. Sa halip, pinaalalahanan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin ang anak ng presidente na si Connor. Makalipas ang ilang minuto, nakarating si Mike sa Oval Office at ginamit ang kanyang password para magbukas ng isa pang safe upang maghanap ng emergency na telepono. Agad niyang tinawagan ang Pentagon, kung saan ang tagapagsalita ng kapulungan na si Alan ay ginagawa ang kanyang tungkulin upang mailigtas ang Pangulo. Ang mga sundalo ay hindi na nagtitiwala kay Mike mula nang siya ay tinanggal mula sa Secret Service, ngunit si Lynn ay ipinagtanggol siya at ipinaalala ni Alan sa lahat na si Mike na lamang ang kanilang pag-asa sa ngayon. Habang kumukuha ng mas maraming baril mula sa mga tagong lugar sa Muebles, ibinahagi ni Mike ang lahat ng mga bagay na nakita niya sa mga koridor tulad ng mga gwardya at pampasabog sa mga pintuan. Sinabi rin niya sa kanila ang tungkol sa lockdown, at sinabing walang sino man ang makakapasok sa loob kaya dapat siyang gamitin ng Pentagon upang maayos ang sitwasyon. Sa sandaling yun ay pumasok ang isang terorista sa silid at agad na tumalon si Mike upang makuha ang kanyang armas. Nagsimulang maglaban ang dalawa. At pagkatapos magpalitan ng mga suntok ay napatay ni Mike ang lalaki gamit ang isang estatwa ni Lincoln. Kasabay nito, muling tinawagan ni Kang ang Pentagon upang hilingin sa gobyerno ng Amerika na bawiin ang 7th Fleet mula sa dagat ng Japan upang bawiin ang mga tropang Amerikano mula sa demilitarized zone, at hiniling niya rin na padalhan siya ng chopper. Kung hindi sila makikipagtulungan sa kanya o magtatangka silang umatake sa kanila ay papatayin niya si Benjamin at ang natitirang mga tauhan. Matapos ibaba ni Kang ang tawag, nagsimulang makipagtalo si Lin sa mga sundalo kung ano ang gagawin. Kailangan nilang iligtas ang Pangulo at ang kanyang anak, ngunit ang pagbawi sa kanilang mga sundalo ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng South Korea sa loob ng 72 oras. Nagpasya si Alan na makipag-ugnayan sa ibang mga bansa bago gumawa ng desisyon. Samantala sa bunker, pinagbantaan ni Kang ang tagapangulo ng Joint Chiefs Admiral hanggang sa ibahagi niya ang kanyang personal na Cerberus code. Ngayon ay kailangan na lang nila ng dalawa para pasabugin ang nuclear arsenal ng Amerika. Pagbalik kay Mike,
Tinawagan niya ang Pentagon at ipinakita sa kanila ang tattoo na nakita niya sa katawan ng patay. Sinabi sa kanya ni Alan at Lynn na nakita ng kanilang mga computer na ang unang Cerberus code ay na-activate, ngunit ang tanging paraan upang ihinto ang proseso ay ang pagbabago ng mga code ng mano-mano sa computer na nasa bunker. Napagtanto ni Mike na gusto ng mga terorista na makuha ang anak ng presidente na si Connor, upang makuha nila ang code ni Benjamin, kaya inutusan ni Alan si Mike na hanapin ang bata at protektahan ito. Bagamat wala ng access ang bunker sa system, nagawa pa ring buksan ng hacker ang lumang footage ng seguridad kung saan nahanap niya si Mike na palihim na naglalakad. Ipinaliwanag ni Dave kung sino siya at sinabing hindi siya banta, ngunit ipinadala pa rin ni Kang ang kanyang mga tauhan upang hanapin si Mike. Nakarating si Mike sa kwarto ng presidente at may narinig siya sa mga dingding. Sa oras na pumasok ang mga terorista sa silid ay wala na siya. Lumalabas na pumasok pala siya sa isang lihim na daan sa dingding kung saan sa wakas ay natagpuan niya si Connor. Habang nagpapadala siya ng mensahe sa Pentagon, sinabi ni Kang sa kanyang mga tauhan na ang White House ay puno ng mga lihim na daanan kaya sinabihan niya silang magpaputok kung saan-saan. Pinatakbo ni Mike si Connor habang nagpapaputok din siya sa pader, at nagawang patayin ng isa sa mga terorista. Nakapasok sina Mike at Connor sa isa pang silid, kaya tiniyak ni Mike na walang kalaban sa kanilang dadaanan bago ginabayan si Connor sa basement. Tinanggal niya ang isang takip at pinapasok si Connor sa isang lagusan habang sinasabi sa Pentagon kung aling butas ang dapat abangan. Kailangang kumilos ng mabilis ang hukbo dahil may mga terorista sa labas na nagbabantay sa bawat butas ng lagusan. Nang pumasok din ang isang Koreanong lalaki sa basement, si Mike ay nagtago at naghintay ng tamang sandali para gulatin siya mula sa likuran at sinakal siya hanggang sa mamatay. Patuloy na kumikilos si Connor at maswerteng nakalabas sa isang walang bantay na butas na nakatago sa mga halaman sa hardin. Dalawang Amerikanong sundalo ang palihim na pumasok ng hindi natutukoy upang iligtas si Connor at mabilis siyang dinala sa ligtas na lugar. Nakakuha ang Pentagon ng kumpirmasyon na nasa kanila na ang bata, kaya sinabihan ni Alan si Mike na iligtas naman ang presidente. Pagkatapos ay lumabas si Alan sa TV upang sabihin sa pangkalahatang populasyon na huwag magpanik, it's organic, dahil maaayos nila ang mga bagay sa lalong madaling panahon. Sa mga pasilyo ng White House, inatake ni Mike ang dalawang terorista at nilabanan sila hanggang sa mapabagsak niya sila. Pagkatapos ay itinali niya silang dalawa at humingi ng impormasyon, ngunit hindi siya siniseryoso ng mga ito habang pinagtatawanan lang. Agad na pinatay ni Mike ang isa sa kanila at sinaksak ang binti ng isa para magsalita. Sinabi sa kanya ng lalaki ang pangalan ni Kang at ang detalye na kasama siya sa paramilitar na organisasyon na kilala bilang Corps for United Freedom. 40 komando ang nakapasok sa gate at 28 pa ang natitira. Ibinahagi ni Mike ang lahat ng impormasyong ito sa Pentagon, na nakakakilala kay Kang bilang isa sa mga pinakapinaghahanap na terorista sa mundo. Hindi nila siya nakilala dahil walang nakakaalam sa kanyang mukha. Ang kanyang ama ay pinatay dahil sa mga krimen laban sa Hilagang Korea at ang kanyang ina ay namatay sa isang landmine sa Amerika, na nagpapaliwanag kung bakit gusto niyang gumanti laban sa dalawang bansa. Si Kang ang nagplano ng pambobomba sa British Embassy sa Seoul. Gustong umatake ng hukbong Amerikano, ngunit binanggit ni Lynn na wala silang magagawa laban sa mahigpit na lockdown sa White House. Nagsalita si Mike at kinumbinsi sila na hayaan siyang gumawa ng ilang bagay. Habang ang mga terorista ay naglalagay ng isang bungkus ng mga pampasabog sa mga dingding, sinusuri ni Mike ang mga pasilyo. Maya-maya ay bigla niyang narinig ang boses ni Kang sa kanyang telepono, na kinukutsa siya dahil sa pagiging pabeya nito kay Margaret at ginagawa naman niya ito ngayon kay Benjamin. Nang sabihin sa kanya ni Mike na nailigtas na niya si Connor, nagbanta si Kang na sasaktan ang kanyang asawa. Binaba ni Mike ang tawag at sinabihan ni Kang si Dave na sundan siya. Pagkatapos ay sinimula ni Kang na bugbugin ang kalihim ng depensa na tumangging ibigay ang kanyang code. Hindi kaya ni Benjamin ang ganitong kalupitan kaya inutusan niya itong sabihin ang kanyang code, na nangangakong hindi na nila makukuha ang huling code mula sa kanya. Inihayag ng kalihim ang numero at inilagay ito ng mga terorista sa computer, na nakita din ng mga tao sa Pentagon. Sa ibaba ay nagulat si Mike sa isang anino at itinulak ito sa dingding. Ngunit napatigil siya nang mapansin niyang si Dave yon dahil hindi niya alam ang totoo. Si Dave ay nagpanggap na nasa panig pa rin ng Amerika ngunit habang pinag-uusapan nila ang sitwasyon ay nabanggit niya ang pangalan ni Kang, na hindi niya dapat alam. Kinutuban agad si Mike kaya sinuntok siya ni Dave, nagsimula ang isa pang laban at ang mga lalaki ay nagpagulong-gulong sa sahig hanggang sa nagawa ni Dave na tanggalin ang armas ni Mike.
Pagkatapos ay sinubukan ni Dave na umatake gamit ang isang kutsilyo, ngunit si Mike ay mas mabilis at mas malakas kaya naiwasan niya ang lahat ng mga pag-atake at sinaksak si Dave gamit ang kanyang sariling armas. Matapos siyang manalo sa laban ay humingi ng paliwanag si Mike kaya ipinaliwanag ni Dave na naligaw siya. Inalok siya ni Mike na makabawi sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang telepono para magawang tawagan ni Dave si Kang para sabihin sa kanya na pinatay niya si Mike. Ngayon ay maaari nang mamatay si Dave na may kapayapaan kaya tinapos na ni Mike ang kanyang pagdurusa. Pagkatapos ay sinabi ni Alan kay Mike na wala na silang oras upang ihinto ang mga nuclear kaya nagpadala sila ng maraming sasakyang panghimpapawid para sa isang aerial attack. Nahanap sila ng hacker sa sarili niyang radar, kaya ang mga gwardya sa ibabang palapag ay nakatanggap ng utos na ilabas ang malalaking armas. Si Mike ay pumasok sa cargo room at natuklasan na ang mga Koreano ay mayroong Hydra 6, isang malakas na makabagong henerasyon na armas na dapat ay pag-aari ng mga Amerikano. Gayunpaman, tumanggi pa rin ang mga pinuno ng hukbo na itigil ang pag-atake sa himpapawid. Pumasok ang ilang terorista sa cargo room kaya sinimulan silang barilin ni Mike habang binabantayan ang Hydra 6. Sa kasamaang palad ay hindi sapat ang kanyang bilis kaya ang armas ay nakalabas pa rin. Binaril ng Hydra 6 ang isang helicopter para bumagsak ito, ang iba pang sasakyang panghimpapawid ay nagsimulang umiwas na mga bala at pinagbabaril ang bubong ng White House upang subukan na patayin ang mga gwardya doon. Ang mga chopper ng Amerikano ay hindi sapat ang bilis, kaya ang ilang mga sundalo ay pinagbabaril sa loob ng kanilang sasakyang panghimpapawid. Sa ibang lugar, sa wakas ay nagawang patayin ni Mike ang huling gwardya at tumakbo sa itaas pagkatapos magnakaw ng rocket. Samantala, ang Hydra 6 ay binaril ang isa pang helicopter na bumagsak din sa lupa. Dalawa na lang ang natitira at gusto ni Alan na umatras sila, ngunit huli na dahil ang mga chopper na ito ay nabaril din. Nagawa ni Mike na makarating sa bubong at nagpaputok ng rocket sa Hydra 6 upang pasabugin ito, pagkatapos ay sinubukan niyang tumakbo ngunit sa halip ay nahulog sa isang butas nang bumagsak ang huling chopper sa White House na nagdulot ng malaking pagsabog at matinding pinsala sa gusali. Pagkatapos ay tumawag si Kang sa Pentagon at pinatay ang vice-presidente bilang parusa dahil sa aerial attack, nangako siyang susunod niyang papatayin si Benjamin kung hindi gagawin ng Pentagon ang kanyang hiniling at nagbigay sa kanila ng 60 minuto upang magpas siya. Pagkatapos ay tinawagan ni Alan si Mike upang sabihin sa kanya na ibabalik nila ang mga tropa ngunit nakumbinsi siya ni Mike na ito ay isang mali na ideya, kaya binigyan siya ni Alan ng 30 minuto upang ayusin ito bago siya magbigay ng utos. Bago lumabas, tinawagan ni Mike ang kanyang asawa para masigurado na nasa maayos siyang kalagayan. Sunod ay tinawagan ni Mike si Kang para sabihin sa kanya na papabagsakin niya siya bago pinatay ang sistema ng komunikasyon ng bunker. Ang galit na si Kang at ang kanyang mga tauhan ang nagdala sa kalihim sa pintuan at pinalabas siya. Naghahanda na si Kang na patayin siya sa harap ng mga kamera ngunit sa sandaling iyon ay binaril ng nakatago na si Mike ang isa sa mga terorista at nagkagulo ang grupo. Habang ang lahat ng mga lalaki ay sinusubukan na paputukan siya pabalik, ang kalihim ay tumakbo papunta sa unahan at iniligtas ng hukbo. Patuloy na pinapatay ni Mike ang mga terorista gamit ang isang sniper rifle hanggang sa wala na siyang bala, at nagpalit ng maliit na baril para atakihin sila ng malapitan. Sa kasamaang palad ay tumakbo si Kang upang magtago muli sa bunker, kaya itinuring ni Alan na sila ay natalo sa laban. Ang 7th Fleet ay tinawag pabalik at ito ay lumabas sa mga balita sa buong mundo, dahil ito ay maaaring mga hulugan ng isang digmaan sa lalong madaling panahon. Nang makita ni Kang na sumunod na si Alan sa kanyang hiling, naghanda na ang mga terorista na umalis. Si Benjamin at ang iba pang mga bihag ay nakakadena at nakasuot ng itim, na ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng mga bag. Gayon din ang pananamit ng mga terorista kaya paglabas nila ay hindi matukoy ng mga sniper na Amerikano kung sino ang mabuti o masamang tao. Ang grupo ay sumakay sa helicopter na ipinadala ng Pentagon, na halos hindi pa nakakalipad nang ito ay sumabog. Lahat ng tao sa Pentagon ay nawalan ng pag-asa sa pag-aakalang patay na ang Pangulo. Pinagmamasdan ni Mike ang apoy sa bintana at sa tingin niya ay wala itong saysay, kaya hinanap niya si Kang. Tama ang kanyang teorya dahil si Kang at ang kanyang mga tauhan ay naroon sa bunker, hawak pa rin nila si Benjamin para gamitin siya bilang insurance. Nahack nila ang huling code at inactivate ang Cerberus, sila ay nagprograma ng mga nuclear para sumabog at sirain ang Amerika. Pagkatapos ay pinasabog ni Kang ang mga pampasabog na inilagay ng kanyang mga tauhan sa mga dingding kanina, na lumilikha ng perpektong ruta ng pagtakas.
Gayunpaman, hinihintay sila doon ni Mike at mabilis na binaril ang dalawang terorista bago tumalon sa pangatlo upang baliin ang kanyang leeg. Itinulak ni Benjamin si Kang sa pader at sinimulang makipag-agawan ng baril, para lamang mapaputok ito nang hindi sinasadya. Nang bumagsak ang Pangulo na may tama ng bala sa kanyang tiyan, tumakbo si Mike kay Kang para simulan siyang bugbugin. Nakapagbigay siya ng maraming suntok bago naglabas ng dalawang kutsilyo si Kang, ngunit nagawang iwasan ni Mike ang lahat ng kanyang pag-atake at madali siyang natalo. 3 minuto na lang ang natitira sa nuclear, patuloy pa rin na naglalaban ang dalawang lalaki. Hinawakan ni Mike ang isa sa mga kutsilyo at sinubukan na saksakin si Kang, at pagkatapos ng ilang pagpupumiglas ay nadisarmahan din siya. Itinulak ni Kang si Mike sa pader at sinimulan siyang atakihin, ngunit nang tumingin siya sa malayo para tingnan si Benjamin ay ginamit ni Mike ang distraction na ito para umatake at pinabagsak siya. Sa sandaling mabali niya ang braso niya, kumuha si Mike ng kutsilyo at sa wakas ay pinatay si Kang. Pagkatapos ay tumakbo si Mike sa computer at sinundan ang mga tagubilin mula sa Pentagon upang tuluyang ma-deactivate ang Cerberus. Sumisikat na ang araw nang umalis sina Mike at Benjamin sa gusali, muling nagkita si Connor at ang kanyang ama at niyakap ni Mike ang kanyang asawa. Ang pag-aayos sa White House ay magtatagal ngunit ang isang bandila ng Amerika ay umaangat muli sa taas. At sa pagtatapos ng pelikula ay ibinalik kay Mike ang kanyang trabaho bilang pinuno ng pangkat ng seguridad ng Pangulo. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!